Ika-15 ng Hulyo ang biyahe namin papunta namang Thailand. Gabi kami nang dumating sa Suvarnabhumi International Airport sa Bangkok. Nakabook kami sa Asia Hotel ng aming accommodation. Maganda naman siya lalo na ang lobby. Meron din free use of swimming pool at giveaway sa ika-5 palapag at maswerteng doon din ang aming room. Meron pa rin swimming pool sa ika-12 palapag ng hotel na maganda rin dahil tanaw ang iba pang mga gusali na may mga pools din kaya lang hindi naman kami nakaligo dito dahil nawalan na rin kami ng pagkakataon. Ikalawang araw namin sa Bangkok, nakipagkita kami kay Miss Christine, kaibigan ng aking asawa. Si Miss Christine ay dati niyang co-teacher sa isang international school at ngayon ay dito na sa Thailand nagtatrabaho. Siya na rin ang nagtiyaga na maging tourist guide namin sa aming mamalagi dito sa Bangkok. Ang nakakatuwa ay connected na ang Asia Hotel sa mismong terminal ng YES, Bangkok Transit System, kaya napaka-convenient sa amin mag-train na lang. Ang station dito ay ang Ratchathawee Station. Parang katunog ng pangalan ng daga ang pangalan ng station na ito. Sa Asok Station kami bumaba para puntahan ng sikat na station 21 dahil napakasasarap at mura ang mga pagkain dito. Napakarami pang pagpipilian. Dati nakikita ko lang ito sa video post ng ibang mga vloggers at naengganyo ako sa mga sinasabi nilang positibo tungkol dito at ngayon ay na-experience ko na rin na totoo pala ang mga sinasabi nila. Bilihan ng coupon. Sumunod naming activities for today ay pinuntahan namin ang Econsham. Kinailangan naming muling sumakay ng Yigida mula Asok Station hanggang Siam Station at nag-transfer kami ng Green Line papunta namang sa Phan Taksin kung saan sasakay kami ng boat sa Sathorn Pier. Nakakamangha din ang Econsham sa bungad pa lang ay napakaganda na ng disenyo. Doon makikita ang napakarami ding paninda sa food market at may mga exotic foods din gaya ng lechon buwaya. Nagkaroon din ng chance na magkasama kaming mag-ama sa Harborland dahil gusto ni Angela na maglaro sa trampoline habang ang kanyang ina at si Miss Christine ay walang puknat na nagsitsismisan na lang sa labas habang hinihintay kami matapos sa paglalaro. Pakiramdam ko ay bata akong muli na nakikipaglaro at nakalimutan ko na ako ay 55 anyos na pala kung kaya hindi kinaya ng aking katawan ang aking isipan. Natapilok ako sa pagtalon sa isa sa mga trampoline kung kaya kinailangan na matapos agad ang paglalaro namin ni Angela. Pagkatapos nito ay hinintay namin ang Lights & Fountain Show sa labas. Napakaraming tao talaga ang naroroon at talagang nasasabik sa mga nakatakdang pagtatanghal. Ay, yung pala yung record. Para sa akin, karaniwan na lang ang ganung mga palabas dahil sa dami na ng aking nakitang ganon pero masaya pa rin kahit nabasa kami ng tubig. Ikatlong araw namin sa Bangkok ito ang panahon para gumastos dahil pumunta kami sa Pratunam Market, isang kilalang pamilihan dito sa Bangkok ng mga murang damit at iba pa. Halos andito na lahat kaya pinupuntahan talaga siya ng mga turista.
Malapit din lang dito ang Platinum Mall kung saan marami din mga murang bilihin. Ika-4 na araw namin sa Bangkok. Nagbalik kami sa Terminal 21 para kumain at gusto ko nang matikman na bago pa kami makaalis sa Thailand, ang pagmalakasang mango sticky rice na lagi ko lang nakikita sa mga post sa social media. Totoo palang napakasarap nito at naisip ko na pag-aralan ko itong gawin sa pagbabalik namin sa Mongolia. Bumalik din sa Platinum Mall para bumili ng bag at ilang mga damit na rin. Nagpunta din kami sa Big C at doon naman nagmeryenda kami sa Chatramyu, ang sikat na Thai milk tea. Namili na rin kami ng mga pasalubong. Ika-5 araw namin sa Bangkok. Nag-check out na kami ng umaga sa Asia Hotel at talagang hindi na kami nakapag-swimming sa pool doon. Train ang sinakyan namin papuntang Suvarnabhumi International Airport. Inihatid kami ni Emma Christine kaya napasmooth lang ng aming biyahe. Doon na rin kami kumain. Supposed to be ay 5 oras 55 minuto uwi ang flight namin at maghihintay nga lang kami sa airport ng medyo matagal, pero mas tumagal pa dahil na-delay ang mga flights dahil sa bagyo na nagngangalang Dante. Malaki ang pinsala ng bagyong yan nung tumama sa Hong Kong. Buti na lang, walang masyadong malakas na ulan sa Thailand, kaya lang delayed pa rin ang aming flight at nag-depart ang aming sinakyang eroplano mga 11 oras 40 minuto uwi na halos. Dumating kami sa Singapore na transit flight namin mga bandang 3 oras 30 minuto ng umaga na. Di na namin nagawang lumibot pa dahil ilang sandali lang ay nag-boarding na rin kami sa aming flight pauwi na ng Pinas.